Gagawa tayo ng cream cheese. Ang mga sangkap na gagamitin natin ay full cream milk na powder. Kailangan natin ng suka, all-purpose cream. Diba kapag sinabi mo na cream cheese, fancy yung tunog, pero di mo akalain na pwede palang gawin sa bahay. Basta may suka ka lang, gatas, at all-purpose cream, meron ka ng cream cheese. At meron tayong bonus na recipe, gagawa tayo ng Borsan-inspired na cream cheese. Diba? Super trending ito noon. Ang mga sangkap na gagamitin natin ay full cream milk na powder. Yes po, pwede pong gumamit talaga ng milk powder sa paggawa ng cream cheese. Actually, nakagawa na ako nito before. Super tagal na. Sa isang video lang, may liquid tapos may dalawang klaseng milk powder ang ginamit ko. Etong brand na ito and Bear brand. Yes. Tapos, kailangan natin ng suka and all-purpose cream. So, gawa na tayo. Okay, sa ating pot, maglagay tayo ng water. Tapos, maglagay tayo ng full cream milk. Mix natin yan para ma-dissolve yung ating milk powder. And then next ay ilagay na natin yung ating all-purpose cream. Hindi po creamer ha, cream talaga. Dahil diba merong all-purpose creamer. Itong gamit natin ay all-purpose cream. Mix na natin yan. Buksan natin yung apoy. At paiinitin lang po natin ito. Paiinitin lang ha, hindi po natin siya pakukuluan. Occasionally ay i-mix natin at i-scrape yung ilalim dahil baka dumikit na siya. Ayan. Okay, dapat yung apoy ay nasa low to medium heat lang ha. Okay, mainit na po siya. So kung nakita nyo na yung gilid ay parang kumikibot-kibot na konti, mainit na yon. And isa pang indication ay medyo may usok na siyang lumalabas. So ngayon ay patay na natin siya. Tapos ay ilagay natin yung ating white vinegar. Konti-konti lang ha. Ayan. Tapos gently i-mix natin. Ayan. Pansin nyo, nagka-curd na siya. Ayan. Okay. Gently lang. Mix natin gently. So, ngayon ay takpan na muna natin ito at hayaan natin ng mga 15 minutes. Okay, check natin. Ooh. Okay. Nag-separate na yung whey. Ayan, no? Ayan. So, kita nyo naman. Yellowish. Hindi na siya puti. Wala na yung bakas ng gatas. Ayan, yan yung whey. Huwag nyo siyang itapon. Pwede mo naman siyang inumin. Pwede nyo siyang ilagay sa marinade or kung gusto nyo gumawa ng recipe na pwedeng may whey. Ayan. Okay, so ngayon ay strain na natin to. Okay, so meron tayong malinis na tela dito at manipis siya. Pero much better kung gamit kayo ng cheesecloth. Tapos pinatong ko lang siya dito sa strainer natin. Okay, so ngayon ay ibusan natin dito yung ating curd para ma-separate siya sa ating whey. So, hayaan lang muna natin ito ng mga 30 minutes to 1 hour. Depende kung gaano ka firm yung gusto mo sa cheese. Ayan na po siya. Ayan yung kanyang whey. Oh. Ngayon naman ay ilipat natin siya dito sa munting food processor natin. So, eto naman ay optional. Pero kapag sinabi kasi na cream cheese, talagang i-food processor mo siya para makuha mo yung smooth na texture, creamy, ganon. Lipat natin dito. Okay. Okay. Kung feeling nyo dry or feeling nyo na sobrahan sa pag-strain, pwede nyo siyang dagdagan ng whey. Kaya huwag nyo na munang itapon. Tapos lalagay tayo ng konting asin. Sa asin, kayo na ang bahala kung gaano karami. Ayan. Ang bango niya. Ayan, so i-cream na natin to. Ayan. Okay. Buksan natin. Ayan. Oh. Wow. Wow, wow, wow. Okay, so ilipat na natin siya. Kahit anong container pwede. Tapos naglagay lang ako dito ng
cling wrap para matanggal ko siya ng buo. Pwedeng wala ng cling wrap. Pero kung tatanggalin mo siya ng buo, better na may cling wrap. Pero eto po ay pwede nang magamit. Pwedeng hindi mo na ilagay sa chiller. Direct mo na siyang gamitin kung may gagawin kang dessert or dip. Pwede na to. Ayan. Takpan natin at ilagay natin sa chiller overnight para mag-set po siya. Okay, gumawa pa ako ng isa. Lalagyan natin siya ng herbs and spices. Or gagawin natin siyang inspired sa Boursin cheese. Di ba nag-trending ang Boursin cheese noon? So ngayon ay gagawin natin. So eto ay na food processor na. Huwag nyo na ilagay sa chiller dahil titimplahan na natin siya. Lalagyan natin siya ng melted na butter. Isa yan. Next ay maglagay tayo ng herbs and spices. So, meron tayo ditong garlic powder, onion powder, pepper, parsley, thyme, basil, and meron tayong roasted na red bell pepper. Yung iba naman ay hindi na nila niro-roast. Pero, kung gusto mo na parang may smoky na lasa, pwede yung smoky red bell pepper. So, ilagay natin to lahat. Tapos, mix natin. Yung iba naman ay naglalagay ng kondensada or honey. Actually, pwede mo siyang lagyan ng kahit anong gusto mo. Like bacon. Ito lang kasi ay flavored lang talaga na cream cheese. Tikman mo siya para malaman mo kung okay na yung timpla mo. O nga pala, yung iba ay naglalagay ng extra na queso like parmesan or cheddar. Maglagay din tayo. Ito ay Eden cheese. Ito din available sa akin. So yes, yan. Again, pwede ka talaga mag-experiment dito. Kahit ano pwede. Ayan. Okay, so ngayon ay i-wrap natin siya sa ating cling wrap. Dried lang yung available sa akin. Makahanap kayo ng fresh. Fresh na ang gamitin ninyo. Tapos, ilagay natin yan dyan. Okay. Tapos, i-wrap na natin yan. Okay. So, gawin natin parang ball. Ganun yung iconic na tatak niya. Twist lang natin yan dyan. And, ayan siya. So, ngayon ilagay natin sa chiller or kung nagmamadali ka, pwede mo ilagay sa freezer. Okay. So, buksan na natin. Ayan. Meron tayong isang block ng homemade cream cheese. Oh, so, babalik natin siya. Ayan, dito. Ayan. Next naman ang ating inspired sa Boursin cheese. Okay. Yan. Ayan. Okay, so maglagay tayo ng mga crackers. Ayan, so tikman natin. Unahin natin tikman etong plain na cream cheese natin. Wala na munang crackers, ha? Ayan. Ayan siya, oh. Mabango siya. Mas malasa to i-compare natin dun sa kesong puti. Tapos, soft and smooth din siya, pero mas rich and creamy. Mas masarap. Yeah. Okay. Tikman naman natin yung ating Boursin cheese. Super trending to before, no? Ayan, ah. Amoy na amoy ko yung mga spices and herbs na ilagay natin. Tasty. Savory. See? Pwedeng-pwede kang gumawa ng sarili mong mix sa spices and herbs. So, kung tinatamad ka syempre gumawa ng sarili mong cream cheese, pwede kang bumili ng cream cheese tapos gawa kayo ng sarili mong version ng flavored na cream cheese or Boursin cheese. Tikman natin siya with crackers. Kung bagay ba. Pero I'm sure bagay to. Ayan. Ang sarap. Okay, question. Kung i-compare ko siya sa binibili ko sa grocery at itong homemade natin, may difference po.
Iba talaga kapag commercialized na or yung nabibili mo na made sa factory, compare mo naman sa homemade. And eto din ay, dapat mo siyang i-consume 5 to 7 days kasi nga homemade. Nasa grocery, syempre, iba na yun kasi may mga inilagay sila para ma-preserve or pwedeng matagal masira yung pagkain. Pero ako, okay lang sa akin sa grocery bumili or gagawa ng sarili mo. Pero fun talaga kapag ikaw yung gumagawa ng sarili mong product, no? Tikman naman natin to. Fita crackers yung gamit ko. Ito naman Skyflakes. Ayan, ayan, oh. Very tasty. Savory. And yes, ang sarap niya sa crackers. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!